bilang padre de pamilya, huwag kang umasa sa ibang tao. Huwag kang umasa sa tulong-tulong, ha? Hindi magandang ugaliin mo yon. Ang ibang makakatulong, lalong-lalo na sa pamilya mo, ikaw. Okay? Tulungan natin dati, maliit pa siya noon na. Lumaki na. Bakit ganun? Bakit mas gusto niyong tumira sa kariton, hindi kayo gagawa ng bahay ninyo? Kasi sasagutin ko lang yung sinabi mo na walang makatulong sa amin. Opo. Alam mo, bilang ikaw, bilang padre de pamilya, Opo. huwag kang umasa sa ibang tao. Huwag kang umasa sa tulong-tulong, ha? Hindi magandang ugaliin mo yon. Bigyan kita ng kaunting tulong. Alam niyo pa ako? Tayo, pwede ba tayo tumabi? Baka madisgrasya. Doon, usap tayo. So, saan ang bahay ninyo? Ito, kariton. Dito talaga ang bahay niyo sa Kariton. Opo. Hindi talaga kayo gumagawa ng ng steading bahay? Hindi po. Bakit? Takot kayo magagamit yung barangay. Ha? Baka magagamit yung barangay sa amin. Saan niyo pinaparking yung motor niyo o may motor? Pag pinatingin po yung kariton, dapat sa una ng kariton namin para nawala. Yung mga kababayan, sino yung nakaalala sa kanila? Sila yung natulungan natin dati. Maliit pa siya noon na. O lumaki na. No? Ito, okay ka lang? Okay ka lang, te? Hindi pa rin nagsasalita. Hindi. Tuturuan mo siya paano magsalita. Tinuturuan ko minsan nga magbili sa tindahan. Pagdating sa tindahan, hindi siya magsalita eh. Oh? Bakit hindi nagsasalita? Alam, pero kung siya mag-isa eh... Natanos na sabi. Oh, pag siya magsalita, Natanos na sabi niya. nagsasalita naman. Pero naintindihan naman yung sinasabi. Opo. Pero pag kayo-kayo lang mag-ina, ay magkakasama, nagsasalita naman. Opo. Sumasagot yan sa akin. Sumasagot naman. Sa ibang tao lang ayaw. Bakit? Dapat kinakausap mo siya para matuto, masanay sa tao. Kaya po nga, tinuturuan po ko siya minsan na utusan sa tindahan, pabilihin sa mga tinda para matuto siya. Wala rin. Anong lugar yung nakita ko kayo? Saan lugar yun? Sa may Pulilan po. Sa Pulilan. Malayo ba dito yun? Malayo yun. Ba't kayo nakarating dito? Dito po kami nalalagi sa Pampanga, Bulacan, Arayat. Ikot kami lang sa Bulacan, Andaba. Ano yan? Araw-araw tulak-tulak lang kayo? Opo. Si ate, okay na si ate. Kumusta ka ate? Okay ka na? Magaling na? Ano naman ng... Ito talaga ba nyo? Laki kariton mo. Opo. Ang laki naman. Saka matutulog. Para kasya kayo. Opo. Mabuti nakagawa ka ng bahay-bahay nyo. Ito po nga sinasabi ko sa'yo. Gawa ko ng kariton, yung binigyan mo sa akin. Oo. At gawa ko ng kariton. Tapos may natira konti. Pinagbenta ng kaibigan ko yung motor niya sa akin, binili ko na lang. So ibig sabihin may kaibigan ka na dito. Opo. May kakilala talaga kayo dito. Ganito rin, nangangalakad din. Baka ako mamaya madalan doon sa San Ildefonso. Doon po sila nakatambay. May pamilya din. Meron po. Bakit ganun? Bakit mas gusto nyong tumira sa Kariton, hindi kayo gagawa ng bahay ninyo? Wala pong makatulong sa amin. Pero kung ako, hindi ko kaya gumawa ng bahay kasi pagka gumawa ko dyan sa paligid, baka magalit yung mga barangay. Palayasin kami. Hindi, kuya, huwag kang huwag kang magalit sa akin. Opo. Lahat naman tayo, tawag nito, kasi sasagutin ko lang yung sinabi mo na walang makatulong sa amin. Opo. Alam mo, bilang ikaw, bilang padre de pamilya, Opo. huwag kang umasa sa ibang tao. Huwag kang umasa sa tulong-tulong, ha? Hindi yung maasahan mo yung tulong ng ibang tao. Ha? Bawal yung hindi magandang pakinggan, hindi magandang ugaliin mo yon na Wala pong makatulong sa aasahan mo yung tulong ng ibang tao, aasahan mo yung tulong ng mga vlogger. Hindi maganda yun. Ha? Walang ibang makakatulong, lalong-lalo na sa pamilya mo. Ikaw. Okay? Huwag kang magalit sa akin, ha? Nire-real talk lang kita. Gusto ko kasi magbago yung buhay mo. Opo. Ito, naawa kami sa inyo. Kahit sino makakita sa iyo, maawa talaga. Lalong-lalo na sa mga anak mo, maliliit pa. Pero, huwag mong sasabihin na walang makakatulong sa iyo. Wala talagang
gagawa ng kapalaran mo kundi ikaw. Walang ibang tutulong sa'yo, ikaw mismo. Lalong-lalo na para sa mga anak mo. Ha? Tinan mo, nagkaroon ka ng 2 anak, dapat marunong ka rin dumiskarte. Hindi yung iasa mo kung kani-kanino iasa sa... Naintindihan namin. Pero ako, tutulong kahit sino naman eh. Pag nakita yung kalagayan sitwasyon nyo, tutulungan ka. 1, 2 beses lang yan. Pero yung sasabihin mong, hindi kami pinapalad kasi walang tutulong. Hindi. Ikaw gagawa ng kapalaran mo. Ha? Ikaw mismo gagawa kapalaran mo. Kaya nga, yan, malakas ka naman na paghanap buhay ka, mag-ipon ka na mag-ipon. Para pagpanimula ka. Hindi porket ganyan ang sitwasyon nyo, wala nang karapatan, wala nang pag-asa para umasinso. Hindi. Nasa iyong pagsisikap ang pag-aasinso. Kaya wag mong sasabihin na walang tutulong. Kung ganyan ang magiging mindset mo na walang tutulong, hindi na magbabago ang buhay mo. Diba? Huwag kang magalit sa akin ha. Payong kapatid lang. Payong magulang lang. Ikaw mismo gagawa ng kapalaran mo. Kayo mismo pamilya ang gagawa ng future ninyo kung gagawin mo maging maganda. Pero kung ang magiging mindset mo wala naman tumutulong, ganto-ganto lang, wala talagang mangyayari sa'yo, di ba? So gawin mo, mag-stay ka sa isang lugar. Hindi magagalit yung barangay na yan. Makipag-usap ka ng maayos. Kasi the more, as long as nakikita nila maganda yung ginagawa mo, ha? Ate, umiiyak yata. Urong mo lang doon konti para hindi umiyak. Baka natatakot sa akin. Malaglag kayo dyan. Dito kayo. Doon sa harap para hindi siya umiiyak. Oo. So, payong kapatid lang. Kung ang magiging mindset mo parati walang tutulong, walang mangyayari sa buhay mo. Punta ka sa isang lugar, sa isang barangay, mamili ka kung saan lugar talaga gusto mo. Pag nakilala ka nila na mabuting tao ka, magtitiwala sila. Maghanap ka ng lote dyan na mga bakante. Magpaalam ka sa may-ari. Pwesto ka lang doon. Kahit ganyan lang, ipwesto mo lang doon, steady kayo. May magtitiwala sa'yo. Pero kung NPA ikaw, no permanent address, syempre walang magtitiwala sa'yo. Pero kung matagal ka na sa isang lugar, gumagawa ka ng kabutihan, may magtitiwala sa'yo. Bakit ko sinabi sa'yo na kailangan mag-stay ka sa isang lugar? Para mapaaral mo yung mga anak mo. Diba? Kasi kawawa naman yung mga bata. Kalat-kalat ka ng kalat-kalat. Paano mag-aaral yung mga bata? Ngayon pa lang, nakikita mo na kung anong resulta ng paggala-gala, hindi ka mapakali sa isang lugar. Alam mo kung bakit? Yung mga anak mo, hindi na nagsasalita, takot sa tao. Kasi hindi sila nakahalubilo, bro. Pero once na nag-stay ka sa isang barangay, isang lugar, may makilala yan. May maging kaibigan yan. Matututo na siya makitungo sa tao. Makapag-aral pa. Makakapag-aral. Doon magsisimula na yung pagbabago ng buhay mo. Pag nag-steady ka sa isang lugar, mapag-aral mo yung mga anak mo, may pag-asa. Ha? Pero kung gala ka ng gala, walang mangyari. Paano pag matanda ka na? Paano pag matanda ka na? Asawa mo, matanda ka na. O sige, sabihin natin malakas ka pa. Hindi sa inihiling, nagkasakit kayong mag-ina ay mag-asawa. Ang lilit pa na anak mo. Ano mangyayari sa mga anak mo? Hindi ka ba naawa? Awa rin. Diba? Ngayon, kaya pa kasi malakas ka pa. Dahil namin sinabi, paano kung nagkasakit kayong mag-asawa, di kawawa anak mo. Ha? Kaya payo ko sa'yo, mag-stay ka sa isang lugar para para mapagsimula ka. Tinan mo, nakakaawa yung kalagayan ninyo. Okay? Men, pakuha nga ng may bigas tayo doon. Paano kayo nagsasaing? May lata po. Ha? May lata. O may lata. Tignan mo, sabi ko sa'yo. Ba't ka magsasaing sa lata? Di ba dati may kaldero ka? Kaldero nga, pero once na sayang namin yung lata lang. Yung pinakakalan. Opo, yung kalan namin. O, di ba? Opo. Pero mas maganda bro, mayroon kang steady lugar. Di ba? Mag-isip pa, maghanap lang ako kung saan ako mga lugar na tao. Kasi Oo, mag-steady ka sa isang lugar. Alam mo, hindi porkit ganyan wala na kayong pag-asa. Maganda naman ang buhay. Maganda naman ang income.
sa pangangalakal eh. Sipagan mo lang eh. Di ba? Kasi kawawa talaga yung mga anak mo na ganyan. Wala kayong stable na lugar. Ayaw kasi ng kasama ko iiwan ko sila sa kung saan sa lugar. Iiwan ko yung barko namin eh. Para may steady kami. Tapos mahalakal ako. Kaya nga, iwanan mo sa isang lugar. Di ba? Ito. Oh, meron akong bigas na ibibigay sa'yo para mapagsain ka. Ay, lata, sorry. Di ba? Maganda kung mag-steady ka sa isang lugar. Mapagsain, tapos may inuuwi ang bahay. Di ba? Yung sasabi sa kasama ko eh. Oh. Pero hindi ko nga alam. Alam mo yung kasama ko, kakaibang tao. Hindi. Ikaw, father di pamilya, pag-usapan yung mabuti para sa future ninyo. Ha? Opo. Dahil ikaw ang lalaki. Ikaw ang tatayo, ikaw ang magdidesisyon, ikaw ang nagtutulak ng bahay ninyo eh. Di ba? So, ibig sabihin, ikaw ang driver. Ibig sabihin, ikaw magkukuman ng family mo. Hindi ibang tao, ha? Huwag kang magalit sa akin. Ay, hindi po. Mga kababayan, no? Huwag kayong magalit sa akin. Gusto ko magkaroon sila ng sariling tahanan, hindi palipat-lipat, no? Okay. Ilang taon na to? Lima na po. Tignan mo, hindi pa marunong makipag-usap. Hindi pa nakapag-aral. Kapareho niya yung nanay niya. Oh, Nanay, konti lang alam ng salita yan. kunti lang. Diba pag interview mo sa amin, hindi marunong magsalita. Kaya nga. Pag sinabi mo naman. Oh, di ba? So paano mangyayari sa kanila kung hindi mo mapaaral? Ano lang po. Sa una, sinubok ko magtinda kami ng sigarilyo eh. Wala rin nakagawa sa sigarilyo. Nakakain man din namin yung... Kaya nga, ang pinaka-the best bro, mag-steady ka sa isang lugar. Opo. Yun ang ginawa ko. Mangalakal ka, mag-focus ka sa pangangalakal para mapag-aral yung anak mo, ha? Opo. Ganun lang yun. Okay, salamat sa Panginoon at nakita kita. Saan kayo nag-New Year? Nagtago lang. Ha? Nagtago din sa mga kanto-kanto. Dyan sa Bakit kayo nagtatago? Wala. Mahiya kami. Minsan yung minsan tulad niya, mamimigay ng tao, mahiya yung kasama ko. Ba't kayo mahihiya? Sabi ko, huwag ka mahiya, kahit kusang loob naman hindi man tayo naghihingi. Oo. Hindi ng tao sa Diba? Gusto mo ba yun? Habang buhay na lang kayong ganyan? Hindi. Yun pala eh. O, diba? Opo. Kasi kung ako malang masunod, ano man, ganun din sa'yo. Kaya sabi mo na mag-steady ka na sa ano. Kuya, dapat ikaw masunod. Kausapin mo lang na mais, ipaliwanag mo maigi sa asawa mo. Alam ko maintindihan niya yan. Laki kami nagkakay pagka nag-steady kami sa ano, sa mga barangay. Walang mangyayari sa inyo pag ganun lagi yung... Nakakahingi kami sa mga tao. Tapos yun, nilalayo ko na lang siya kung saan ang gusto niya. Kasi kung mag-steady kami, minsan magagalit sa akin. Kaya hindi ko nga alam sa kanya. Kaya yan, ginagawa ko, ilalayo ko minsan sa tao. Kasi minsan nagagalit pag in-steady ko. Pwede naman, Tapos hindi ka naman magbabahay sa maraming tao. Diba? May isang lote o at least iniiwanan mo sila doon. Tiya, ha? Opo. Salamat sa Panginoon, nakita ko kayo. Opo. Bigyan kita ng kaunting tulong para may pang New Year naman kayo. No? Merry Christmas na lang po. Happy Oh, New Year. ito, may 2,000 ako dito. Sundin mo yung sundin mo yung sinasabi ko sa'yo, kailangan magkaroon ka ng steady lugar. Pag nagawa mo yon, matutulungan kita. Opo. Pero kung ganyan lagi na umaasa ka lang sa sa tulong ng ibang tao, hindi talaga maganda bro, walang mangyayari, kawawa lang yung mga anak mo. Tama po. No? Ikaw gagawa ng kapalaran mo, hindi ibang tao. Kaya wag mong sasabihin na walang natulong. Mali yun, mali. Ha? Pasensya ka na bro. Hindi, okay naman. Laban. Ha? Salamat, nakita yun na nadaanan kita eh. Pero matagal ko na kayong hinahanap. No? Kaya sabi ko nga sa'yo, dito kami nalalaki sa Bulacan, and then parayat kami. Ngayon, papunta kami ng Arayat ngayon. Oo. Pero tagal na kami makarating doon kasi gawa ng motor sa kakarito, makakalakal pa ako. Motor. Ang pagkano bili mo motor? 12,000. Oh, mabuti nakapag-ipon ka ng 12,000. Ay yung perang binigay mo sa akin, nabawas ko lang 2,000. Oo. Eh, gawa na namimigay ng tao sa amin, kaya nakita mo nila yung... O, kaya nakabili vlogger. ka. Opo. Bigyan kami, ko. Yun. Bininta sa akin ang kasama ko. Sige, basta mag-pray ka lang lagi. Hindi ko naman sa inaano, pero sana makaahon ka bro. Sana
mahanap mo yung para sa'yo, no? Opo. Insya na kayo mga kababayan, suggestion ko lang yun sa kanila. Kasi naawa ako sa mga bata na lumalaki silang takot sa tao at hindi nakakapag-aral. Gaya ng sinabi ko, pag nag-stay ka sa isang lugar, magkakaroon kayo ng kaibigan. Magkakaroon ng kaibigan yung anak mo. Pag nagkaroon ng kaibigan yan, matututo na siya makisalamuha sa tao. Takot sa tao kasi kayo lang, ganyan na, parang kayo lang lagi, no? Gaya ng asawa mo, gusto mo ba yung anak mo maging kagaya ng asawa mo na hindi marunong kausap? Hindi po. O, di ba? O, siya, sige, ingat kayo. Baka maabala ko, pagpasensya mo na yung bigas, may pangsaing kayo. Salamat po ako sa inyo. Ha? Salamat po ulit sa inyo po. Oo. Maraming salamat po. Oo, walang anuman, laban lang. Christmas po. So, ayan mga kababayan, maraming salamat. Ano yung pangalan mo ulit? Robin po. Kuya Ruben ay natagpuan na natin dito papuntang Gapan City. To ano, Gapan pa ba to? Opo. San Miguel. San Miguel, Gapan. Opo. Oh, ayan, malayo na yung narating nila. Oh, ingatan mo yung pamilya mo, ingatan mo yung mga anak mo. Opo. Ayan, so mga kababayan, sila po yung pamilya na natagpuan natin kung saan ay kararating lang nila. Natagpuan natin sa Bulacan at kararating lang nila galing sa Mindanao na nakikipagsapalaran dito. Maraming salamat po. Dati Frankie po, anak ng Pangasinan. From Pangasinan, I love you all and God bless po.